Masayang araw po, mga ka-PL. Maraming pinasakit na ulo si Tatay Digong sa huling live interview niya na naipost po sa Facebook page na Gikan sa Masa para sa Masa. Naitanong siguro sa kanya ng reporter na, Mr. President, bakit niyo po nasabi na adik si Bongbong Marcos? Napakabilis kumambyo ni tatay eh. Sabay sabi, no, ma'am. Wala akong sinasabi na adik si Mr. President. Papatayin ako ni Marcos niyan. Tama nga naman. Ang sinabi lang ni tatay, meron tayong presidenteng bangag. Ayan. Bago po tayo magpatuloy dito sa sinabi ni Tatay Digong, mga ka-PL, panoorin muna natin itong maikling video na sinabi niya tungkol nga sa pagtatanong ng reporter kung adik ba si Mr. President. Okay? Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo po sa mga ka-DDS, mga kababayan at mga ka-PL na hindi pa po nakapindot sa channel na ito. Abay, pindot na po. At huwag nyo rin pong kalimutan na paki-like at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng upload. Okay? Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Ito na po si Tatay Digong. Maikli lang po ito, mga ka-PL. Wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Hawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano sinabi noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw ingnawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. It's just the minute lang yun. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Yun na nga. Tama nga naman. Wala siyang sinabing adik. Ang sinabi niya lang doon sa Davao, sa ginanap na pre-rally, bangag. Meron tayong presidente bangag. Bangag noon, bangag pa rin ngayon. Ayan. Pag sinabi bang bangag, adik na? Mga kababayan? Para sa akin etong salitang bangag, ang katumbas nito, lutang. Pwede mo rin siyang gamitin sa mga taong lango sa alak o bangag sa alak. At pwede mo ring gamitin na bangag sa ipinagbabawal nga na gamot. Ang sinabi lang ni tatay sa prayer rally sa Davao, bangag. Walang karugtong. O alin dun sa tatlo? Magulo, di ba? Pinasakit ang ulo. Nitong mga ating kababayan, maging taga-suporta niya at ng mga antay na rin sa kanya. Bangag, parang salitang balingag. Yan, yung bata o tao na inutusan mo na bumili sa isang tindahan, bitbit niya yung pera, nakatupi na maliit, tapos kung saan niya hinawakan yung kamay niya, doon din, kamay niya, yung pera niya, doon din
nandun din yung cellphone niya, ganyan. So, dalawa, may pera dito, eto pa may cellphone. Tapos, pagdating sa tindahan, bumili ng, pagbilan nga po ng itlog, 2 piraso ate, yung ginaganon-ganon ni Tambalos-los. Ha? Oh, binigay ng itlog, magbabayad na, asan yung pera? Asan yung pera ko? Eh, napansin nung tendera, lumabas ng kaunti dito kanya, halimbawa, pera yan. Parang experience ko no? Lumabas. Sabi ng tendera, nasa kamay mo. O yun, balingag. O, tanga. Parang yun lang yun Pero kung dinugtungan yun, ni Tatay Digong na, ito ang ating presidente, bangag sa ipinagbabawal na gamot, ayon. Tama ang naging katanungan sana nitong reporter na, totoo ba yung sinabi nyo, Mr. President Rodrigo Duterte, na adik si Mr. Marcos? Wala siyang kawala. Ang maaari niya lang isagot doon, hihingi siya ng pasensya sa nasabi niya, o di kaya talagang ipagpipilitan niya na bangag sa ipinagbabawal na gamot. Ganon yun, magkaiba kasi yung adik at bangag. O kahit sabihin pa nating adik ang sinabi ni Tatay Digong. O limbawa, ako na lang, sinabi ko, adik tong taong to. Adik saan? Di ba? Marami naman kasi sinabi, adik sa soft drinks. Di ba? Adik sa larong bilyard. Adik sa larong ML, mga nauuso ngayon ng mga kabataan. Tennis, basketball. Saan doon? Kahit sabihin pa ni Tatay Digong, adik. Adik yung presidente natin. Saan? Saan adik? Pero pag dinugtungan niya na adik sa ipinagbabawal na gamot, pwede siyang kasuhan ni Mr. President. Wala Ang sinabi niya lang bangag, hindi adik. Mali ang naging katanungan ng reporter. Masyado niyang pinalala yung katanungan. Mabuti na lang, matalino si tatay. Di ba? Iniikot-ikot man nila yung katanungan, hindi sila sinakyan. Pinutol niya pa. No, ma'am. Wala akong sinabing ganon. Tapos. Di ba? Yun. Kaya, yung mga kababayan natin, lalo na itong mga anti-Duterte, sumakit ang ulo, isip siguro nila, lintik to matandang ito. Sinabi mo na ngang bangag, pero itinanggi mong adik, tama naman Di ba? Masyado na lang, ang tao kasi ganito Pag sinabing, adik yung mama na yan. Ngayon, yung pinagsabihan, talaga ba? Kaya pala. Ganon. Ang nasa isip ka agad nung pinagsabihan, adik sa ipinagbabawal na droga. O libawa, ano nangyari dyan? Ba't tulog na yan? Bangag na yan saan? Alin? Paano siya naging bangag? Pwede naman kasi sabihin, bangag na yan sa alak. Kaya na pa kasi umiinom yan. Adik yun sa larong bilyard. Sugal. Kaya wala nang naibibigay na sustento sa pamilya niya. Kaya siya nagkakaganyan. Yan. Dapat kasi kumpleto Wais nga si tatay. Wais. Magaling. Ganyan katalino. Yan po ang hindi nasakyan ng mga karamihan po nating kababayan at higit sa lahat nitong mga galit sa kanya. Sabi ko naman sa inyo
matagal lang sinabi ni tatay, natandaan niyo naman siguro, sabi niya, laruin ko lang kayo. Paikutin ko lang kayo. Oh. Ganyan maglaro si Tatay Digong. Ha? Kung iisipin mo yung una niyang sinabi, no, grabe, no? Nasabi ni former President Duterte na bangag si Mr. President. Pero kung lalaliman ho natin ang ating pag-iisip, mapapatanong tayo, saan bangag? Sa anong bagay siya bangag? Sa anong bisyo siya bangag? Diba? Pwedeng sa droga o pwedeng sa alak. Yan. At nilinaw pa ni tatay. Imposible namang wala siyang aspirin o antibiotic na iniinom. Pag nasobrahan ka ng inom sa aspirin o kaya sa antibiotic, magiging bangag ka rin eh. Ako nga, nasobrahan ako ng inom ng yung sa ilong, yung sinus. Lumutang ako eh. Di ba? Nabangag ako sandali. Yun. Kaya, natatawa ako eh. Itong video na pinanood ninyo, tama nga naman. Magaling talaga si tatay. Aaminin ko, naisahan din ako eh. Tatay, I love you. Galing mo talaga. Saludo ako sa iyo. Hanggang ngayon, matalas pa rin pag-iisip mo. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala at sumusuporta sa iyo. Naway pagkalooban pa po kayo ng ating Ama ng maraming taon sa iyong buhay at katalinuhan para magamit nyo po para sa ating inang bayan. Ayos? Hanggang dito lamang po mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.